Maingat kong itinutupi ang huling puting polo ni Marco. Tinitiyak na ang bawat lupi ay pantay at walang bahid ng gusot. Ito ang ginawa ko sa loob ng 5 taon. Ang maging perpektong asawa, ang maging anino sa likod ng tagumpay ng pamilya Lopez. Ngunit sa labas ng aming silid, ang malakas na buhos ng ulan ay tila mga libu-libong pako na bumabaon sa bubungan ng mansyon, mabilis at walang awa, gaya ng mga salitang bumubura sa aking pagkatao sa mga sandaling ito. Huwag mo nang dalhin ang mga alahas na yan, Mio. Ginto ang mga yan, at hinding-hindi yan magiging pag-aari ng isang katulad mong walang silbi. Ang tinik ni Doña Imelda ay matalas, humihiwa sa katahimikan ng silid habang marahas niyang binubuksan ang aking jewelry box. Hawak niya ang kanyang rosaryo sa kaliwang kamay, habang ang kanang kamay naman ay abala sa paghalog sa aking mga personal na gamit. Mommy, dalian mo na. I don't want Sofia to wait too long sa baba. Baka ma-stress ang baby namin dahil sa tagal ng babaeng yan, dugtong ni Marco. Nakasandal siya sa pinto, ang kanyang mga braso ay nakahalukip-kip habang nakatakingin sa akin ng may pandidiri. Walang bakas ng 5 taong pagsasama sa kanyang mga mata. Walang bakas ng mga pangakong binitawan niya noong kinuha nila ang huling sentimo ng insurance ng namayapa kong ama para isalba ang bumabagsak nilang negosyo. You heard him, Mio. Sign the papers and get out. Ayokong manganak ang kaisa-isang tagapagmana ng mga Lopez sa isang bahay na may multo ng nakaraan. Muling wika ni Doña Imelda habang itinatapon sa aking paanan ang mga papeles ng diborsyo. Tumingin ako sa dokumento, pagkatapos ay kay Marco. Ang perang iniwan ni Papa, Marco. Ang perang ginamit niyo para itayo muli ang Lopez Shipping? Ibalik niyo sa akin ang kahit kalahati lang yon. Isang nakatutulig na tawa ang kumawala sa bibig ni Marco. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang aking panga ng mahigpit, at bumulong na tila ba may lason ang bawat pantig. Perang iniwan ng tatay mo? You mean the donation you gave to our family? Mio, be realistic. Wala kang pinirmahang kasunduan. In short, you gave it to us because you were desperate for our love. And now, you're just a broken, penniless woman na wala ng pakinabang sa amin. Binitawan niya ako ng marahas, kaya napasandal ako sa gilid ng kama. Sa mga sandaling yon, tila huminto ang pag-inog ng mundo. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat gabing puyat ako sa pag-aayos ng kanilang financial records, ang bawat pagtitiis ko sa pang-aalipusta ni Doña Imelda para lang mapanatili ang kapayapaan sa pamilyang ito, lahat ay naglaho na parang usok. Isang matalim na sakit ang gumapang sa aking dibdib. Ngunit bago pa man ito maging luha, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na bumalat sa aking puso. Ang init ng aking pagmamahal ay unti-unting namatay, pinalitan ng isang matigas at makinang na yelo. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na naglingkod sa kanila nang walang reklamo. Nayon, ang mga kamay na ito ang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Sign it now, Mio! Huwag mo kaming ubusan ng pasensya! Sigaw ni Doña Imelda habang idinidiin ang ballpen sa aking palad. Utang na loob mo sa amin na pinatira ka namin dito sa loob ng 5 taon kahit nabaog ka at walang kwentang asawa. Dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang dumi sa aking pisngi, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil ayoko may anumang bahid ng pamilyang ito na dumikit sa aking balat. Kinuha ko ang ballpen. Sa isang mabilis at matatag na galaw, nilagdaan ko ang aking pangalan sa ibabaw ng bawat pahina. Ang bawat hagod ng tinta ay tila isang sumpa na aking binibitawan. There, it's done. Malamig kong wika. Ang aking boses ay hindi nanginig. Wala itong emosyon, tila isang makinang nagbabasa ng batos. Mabuti naman! Now get out! Now! Utos ni Marco, habang kinuha ang aking maliit na maleta at marahas itong itinapon sa labas ng pinto, diretso sa basang semento ng hallway. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang aking bag at nagsimulang maglakad palabas. Sa bawat hakbang ko sa malawak na pasilyo ng mansyong ito, nararamdaman ko ang paggaan ng aking pakiramdam. Habang pababa ako ng hagdan, nakita ko si Sofia sa sala, suot ang isa sa aking mga paboritong bestido,
nakahawak sa kanyang tiyan na tila ba isang tropeo. Ninitiyan niya ako ng may pagkauyam, ngunit hindi ko siya binigyan ng kahit isang sulya. Para sa akin, isa na lamang siyang basurang, pumalit sa isa pang basura. Pagbukas ko ng dambuhalang pinto ng mansyon, sinalubong ako ng mapait na hangin at ulan. Walang sasakyang naghihintay sa akin. Walang payong na magtatanggol sa akin. Ngunit habang nababasa ang aking katawan, naramdaman ko ang bawat dumi ng pamilya Lopez na tinatangay ng agos ng tubig mula sa aking balat. Kinuha ko ang aking cellphone mula sa bulsa. Binuksan ko ang isang email na kanina ko pa natanggap. Ngunit ngayon, ko lamang bibigyan ng kasagutan. 2. Mr. Ren Kurokawa. Subject: Acceptance of the Professional Proxy Mother Contract. I am ready to start immediately. I have no attachments, no distractions, and no mercy left to give. I expect the terms of our strategic alliance to be strictly followed, especially the clause regarding the acquisition of Lopez Shipping. Pinindot ko ang send. 1 segundo. 2 segundo. Isang itim na Rolls-Royce Cullinan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Ang bintana nito ay bumaba, at doon ay nakita ko ang isang lalaking may mga matang tila gawa sa itim na diamante, si Ren Kurokawa. Ang kanyang presensya ay nagpapatahimik maging sa bagsak ng ulan. Sumakay ka na, Mio? Wika niya. Ang kanyang boses ay tila isang utos na hindi maaaring baliin. They think they threw you away like trash. They don't know they just handed me the key to their destruction. Sumakay ako sa loob ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling balat at ang init ng heater ay bumalot sa akin. Ngunit mas mainit ang apoy na nagsisimulang mag-alab sa aking kalooban. Tumingin ako sa rearview mirror at nakita ko ang mansyon ng mga Lopez na unti-unting lumiliit sa dilim. Marco? Tonya Imelda? Bulong ko sa aking sarili habang hinahawakan ang aking malamig na mga daliri. Sana ay nanamnam niyo ang huling gabi ng inyong kapayapaan. Dahil bukas, ang babaeng itinapon niyo sa ulan ay babalik bilang ang bagyong hinding-hindi niyo mapaghahandaan. Ang sasakyan ay mabilis na humarurot palayo. Iniiwan ang nakaraan sa putikan habang ang bawat patak ng ulan sa bintana ay tila binibilang na ang mga araw ng pamilyang nagtaksil sa akin. Ang bawat hakbang ko sa makinis at malamig na marmol ng mansyon ni Ren Kurokawa ay tila isang deklarasyon ng giyera. Malayo ito sa mainit at mapanlinlang na tahanan ng mga Lopez. Dito, ang hangin ay amoy mamahaling kandila at bakal, malamig, malinis, at walang puwang para sa mga mahihina. Ang bawat gamit, mula sa dambuhalang chandelier na tila mga talulot ng yelo hanggang sa mga painting na abstract, ay sumisigaw ng kapangyarihan. Your room is on the second floor, sa tabi ng kwarto ni Hiro. Wika ni Ren habang naglalakad kami sa malawak na pasilyo. Hindi siya lumingon. Ang kanyang likod ay tila isang pader na hindi matitibag. Remember the contract, Mio. You are here to provide psychological stability for my son. Hindi kayaya. You are the lady of this house in the eyes of the public and my staff. What I need is results, not excuses. Huminto ako at tumingin sa kanyang likuran. I don't make excuses, Mr. Kurokawa. I deliver solutions. Ibinigay ko na sa inyo ang listahan ng mga kailangan ko para sa bata. Expect a change in his behavior within a week. Lumingon siya sa akin. Ang kanyang isang kilay ay bahagyang nakataas. May dumaang kislap ng pagkagulat sa kanyang mga mata, marahil dahil sa talas ng aking pananalita. Good. Dahil sa bahay na ito, ang mga taong walang silbi ay mabilis na itinatapon sa labas. Alam ko ang pakiramdam ng itapon, Mr. Kurokawa. Malamig kong sagot habang tinititigan siya ng diretsyo sa mata. Kaya sinisiguro ko sa inyo, hinding-hindi na muling mangyayari yon. Isang matandang babae na nakasuot ng uniporme ng head housekeeper ang lumapit sa amin. Ang kanyang muka ay tila gawa sa tuyong balat at ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa. Siya si Mrs. Ortega. Sir Ren, handa na ang hapunan para sa inyo. Pero ang babaeng ito, itinuro niya ako ng may pandidire. Dapat ba siyang kumain sa kusina kasama ng mga staff? Bago pa man makapagsalita si Ren,
Humakbang ako ng isa palapit sa kanya. Hindi ko itinaas ang aking boses, ngunit ang bawat salita ko ay tila latigo na humahampas sa kanyang pagkatao. Mrs. Ortega, I suggest you reread your employee handbook or ask your master about my position. I am here as the professional proxy mother of the Kurokawa heir. In this hierarchy, I am way above you. Ang susunod na pagkakamali mo sa pag-address sa akin ay magiging huling araw mo sa mansyong ito. Is that clear? Napaatras ang matanda. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang salitang lumabas. Tumingin siya kay Ren, tila humihingi ng saklolo, ngunit ang lalaki ay nanatiling tahimik, may bahid ng isang maliit na nisi sa kanyang mga labi. You heard her, Ortega. Move! Maikling utos ni Ren. Naglakad ako patungo sa kwarto ni Hiro. Pagbukas ko ng pinto, sinalubong ako ng isang madilim na silid. Doon sa sulok, nakaupo ang isang maliit na bata, nakayakap sa kanyang mga tuhod. Si Hiro. Ang kanyang mga mata ay tila mga bituing na wala ng ningning. Walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Dahan-dahan akong lumapit at umupo sa sahig, may distansya mula sa kanya. Hindi ko siya hinawakan. Hindi ko siya kinasahan ng mga matatamis na salita. Sa halip, kinuha ko ang isang maliit na wooden puzzle na nasa malapit at nagsimulang buuin ito ng tahimik. They think silence is a weakness, Hiro. Bulong ko habang inilalagay ang isang piraso ng puzzle. But silence is where we build our strength. You don't have to speak to me today. But you should know, the monsters that scared you, I've already faced worse, and I'm still here. Naramdaman ko ang paggalaw ng bata. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Sa unang pagkakataon, ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng kuryosidad. Inabot ko sa kanya ang huling piraso ng puzzle. Kinuha niya ito ng may pag-aalinlangan. Ang kanyang maliliit na daliri ay bahaging dumapo sa aking palad. Isang kuryente ng koneksyon ang dumalay sa aming dalawa. Dalawang kaluluwang sinira ng mundong ito. Ngayon ay nagtatagpo para bumuo ng isang bagong katotohanan. Lumabas ako ng kwarto ni Hiro makalipas ang isang oras na makatulog na siya. Pagbaba ko sa sala, narinig ko ang pag-vibrate ng aking cellphone sa loob ng bag. Isang hindi kilalang numero, ngunit kabisado ko ang bawat digit nito sa aking alaala. Sinagot ko ang tawag. Katahimikan sa kabilang linya bago nagsalita ang isang boses na dati ay nagpapatibok ng puso ko. Ngunit na yon ay nagpapakulo na lamang ng aking dugo. Mio, please talk to me. Ang boses ni Marco ay tila nagsusumamo, puno ng peking pagsisisi. Nagkamali kami ni Mommy. Sofia is being difficult and the business... May mga problema sa suppliers. Kailangan namin ang mga files na nasa laptop mo. Just give us the passwords and maybe we can talk about you coming back as a consultant. Promise, hindi ka na itatrato ni Mommy ng masama. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Sumandal ako sa bintana. Pinapanood ang anino ng mga puno sa labas na tila mga galamay ng kadiliman. Consultant? Marco, you really are pathetic. Wika ko, ang bawat salita ay may lasa ng bakal. Listen to me carefully. Ang passwords na hinahanap mo, kasama yon sa mga bagay na itinapon nyo sa ulan kagabi. And as for me coming back, I'd rather burn in hell than step foot in your rotting house again. Oh, and one more thing. Prepare your legal team, because the next time you hear from me, it won't be a phone call. It will be a subpoena for all the money you stole from my father. Mia, wait! You can't do this. Utang na loob mo sa amin ang... Pinindot ko ang end call bago pa niya matapos ang kanyang gasgas na linya. Tiningnan ko ang screen ng aking phone at agad na binura ang kanyang numero. Wala nang puwang para sa basura sa aking bagong buhay. Lumingon ako at nakita ko si Ren na nakatayo sa dulo ng hagdan na kamasid sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri kung hanggang saan ang hangganan ng aking tapang. You're quite a fighter, Mio. Wika niya habang dahan-dahang lumalapit. Hindi lang ako fighter, Mr. Kurokawa. Sagot ko habang itinataas ang aking baba. Ang aking paningin ay kasing talas ng diamante.
Ako ang magiging pinakamalaking pagkakamali na nagawa ng pamilya Lopez, at simula pa lang ito. Habang naglalakad ako pabalik sa aking silid, ramdam ko ang bigat ng mga mata ni Ren sa aking likuran. Alam ko, ang mundong ito ay puno ng mga panganib, ngunit sa ilalim ng bubong na ito, hindi na ako ang biktima. Ako na ang may hawak ng baraha at sisiguraduhin kong sa dulo ng laro, ako ang huling nakatayo. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga dambuhalang bintana ng home office ni Ren ay tila nagbibigay ng gintong baluti sa kanyang anyo. Ngunit sa likod ng yaman at ginto, nakikita ko ang gulo sa kanyang mga mata habang binabasa ang mga papeles ng nakabinbing merger ng Kurokawa Shipping. Sa loob ng 3 araw na pananatili ko rito, hindi lamang ang routine ni Hiro ang pinag-aralan ko, kundi pati na rin ang daloy ng negosyo ng lalaking kumupko sa akin. Mr. Kurokawa, tawag ko habang inilalapag ang tasa ng kape sa kanyang mesa. Hindi ko hinintay ang kanyang pahintulot. I suggest you re-evaluate the Southeast Logistics merger. Ang liquidation ratio nila ay hindi tumutugma sa idineklara nilang assets sa SEC filings noong nakaraang quarter. It's a ghost company disguised as a profitable partner. Huminto si Ren sa pagdipa sa kanyang laptop. Ang kanyang paningin ay dahan-dahang umangat sa akin, puno ng pagduda at pagkamang-a. How did you... I thought you were just a housewife, Mio. Isang mapait na niiti ang sumilay sa aking mga labi. Being a Lopez wife meant doing their taxes, managing their offshore accounts, and fixing their financial mess for 5 years without credit. I wasn't just a housewife, Mr. Kurokawa. I was their silent CFO. At ngayong wala na ako sa kanila, lahat ng kaalamang yon ay gagamitin ko para sa inyo. At laban sa kanila. Dahan-dahang sumandal si Ren sa kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay magkadikit habang pinagmamasdan ako. Prove it. Fix this merger strategy, and I will give you full access to my legal and intelligence team to hunt down the Lopezes. Consider it done, sagot ko. Kinabukasan, isinama ako ni Ren sa Kurokawa Towers. Kasama namin si Hiro na ngayon ay mahigpit na nakahawak sa aking kamay, isang malaking hakbang mula sa batang hindi lumalabas ng kwarto. Habang naglalakad kami sa lobby, ang bawat mata ng mga empleyado ay nakatitig sa akin. Ang bagong babae sa buhay ng kanilang mailap na boss. Ngunit ang katahimikan ng lobby ay nabasag ng isang pamilyar at nakakairitang boses. Ren! Sweetheart! I've been waiting for you for an hour! Si Sofia. Nakasuot siya ng pulang bestido na tila sumisigaw ng atensyon. Ang kanyang mga takong ay lumilika ng matatalas na tunog sa sahig habang patakbo siyang lumalapit kay Ren. Ngunit nang makita niya ako sa tabi ni Ren at ang batang si Hiro na nakakapit sa akin, biglang nagbago ang kanyang muka. Ang kanyang matatamis na ngiti ay napalitan ng pot. You? Duro niya sa akin. Ang kanyang boses ay umalingaw. Nasa buong reception area. What is this maid doing here, Ren? At bakit niya hawak si Hiro? Baka kung anong dumi ang makuha ng bata sa kanya. Hindi ako kumibo. Sa halip, hinila ko si Hiro sa aking likuran para protektahan siya. Tiningnan ko si Sofia mula ulo hanggang paa nang may malamig na pagkauyam. Sofia, you're making a scene in a corporate office. How very unprofessional. Wika ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit sapat, ang lakas para marinig ng mga board members na nagsisimulang maglabasan sa conference room. And regarding Hiro, he is more comfortable with me than with a woman who wears perfume so strong it triggers his asthma. Check your facts before you check my position. How dare you? You're just a divorcee na pinalaya sa kalsada! Sigaw ni Sofia. Akma niyang itataas ang kanyang kamay para sampalin ako. Ngunit bago pa dumapo ang kanyang palad, hinawakan ni Ren ang kanyang braso ng mahigpit. Ang mukha ni Ren ay tila gawa sa bato. Ang kanyang aura ay nagpalamig sa buong paligid. Security, tawag ni Ren. Hindi inaalis ang tingin kay Sofia. From now on, Miss Sofia Lopez is banned from this building. She is a distraction to my professional proxy and a threat to my son's well-being. Ren, no! Magpapakasal tayo, remember? My family and yours are...
Your family is currently under investigation for supplier fraud, Sofia. Putol ko sa kanyang sinasabi. Kinuha ko ang isang tablet mula sa aking bag at ipinakita sa kanya ang isang news alert na kakapublish pa lang. It seems 3 of your minor suppliers just backed out because of anonymous tips regarding your company's substandard materials. Your stock is plunging. If I were you, uuwi na ako para tulungan si Marco bago pa kayo mawala ng pambayad sa kuryente. Namilog ang mga mata ni Sofia. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay habang binabasa ang balita. Ang anonymous tips na yon ay galing sa akin, mga ebidensyang nakolekta ko nang ginagawa ko pa ang kanilang inventory reports. You did this! Bulong niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. No, Sofia, you did this to yourselves nung pinili niyong maging sakim, sagot ko. Security, please escort this guest out. She's polluting the air. Habang kinakaladkad ng security si Sofia palabas ng gusali, lumingon sa akin si Ren. May isang kakaibang ningning sa kanyang mga mata, isaghalong paghanga at panganib. You're ruthless, Mio, bulong niya habang nagsisimula kaming maglakad muli patungo sa elevator. I am just returning the favor, Mr. Kurokawa, sagot ko habang hinahawakan ng maliit na kamay ni Hiro. Simula pa lang ito. Sisiguraduhin kong sa bawat luha na iniyak ko sa loob ng 5 taon, isang kumpanya ang mawawala sa pamilya Lopez. Pagsara ng pinto ng elevator, nakita ko ang aking sarili sa refleksyon ng salamin. Hindi na ito ang babaeng umiiyak sa ilalim ng ulan. Ito ang babaeng handang sumunog ng kaharian para makuha ang katarungan. At sa tabi ko, si Ren Kurokawa ay hindi lamang isang boss. Siya ang naging pinakamatalas na sandata sa aking mga kamay. Ang bawat umaga sa mansyon ng mga Kurokawa ay unti-unting nagbabago. Ang dating mabigat at mapanlinlang na katahimikan ay napalitan ng isang payapang ritmo. Ngayong umaga, hindi ang boses ni Doña Imelda na puno ng utos ang gumising sa akin, kundi ang mahinang paghilig ng ulo ni Hiro sa aking balikat habang binabasa ko sa kanya ang isang kwento sa harden. Mio, can we go out today? Ang maliit na tinig ni Hiro ay tila isang himala. Nung nakaraang linggo, hindi siya makatingin ng diretso sa kahit kanino. Ngayon, may liwanag na ang kanyang mga mata. May gagawin tayo, Hiro. Isang espesyal na gabi. Sagot ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ipakikita natin sa kanila kung gaano kakatapang. Pumasok si Ren sa hardin. Ang kanyang mga hakbang ay banayad sa ibabaw ng damo. Nakasuot siya ng isang pasad, yang tuksido, na lalong nagpatingkad sa kanyang awtoridad. Huminto siya sa tapat namin at iniabot sa akin ang isang itim na envelope na may gintong selyo. The Logistics Association Gala is tonight, Mio. Wika niya. Ang kanyang paningin ay nanatili sa akin ng matagal. The Lopez family will be there. Desperado silang makahanap ng bagong investors matapos manghilingin ang pag-pull out ng mga suppliers nila. This is not just a party. This is a battlefield. Kinuha ko ang invitation. Nararamdaman ko ang talas ng papel sa aking mga daliri. Huwag kayong mag-alala, Mr. Kurokawa. Matagal ko nang inihanda ang aking balute para sa gabing ito. Nang sumapit ang gabi, ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang ilaw. Ngunit sa likod ng marangyang tugtog ng biolin, nararamdaman ko ang tensyon. Pagpasok namin ni Ren, kasama si Hiro na maayos na nakasuot ng kanyang maliit na suit, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid. Ang mga bulong ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sino siya? Is she the new Mrs. Kurokawa? I heard she's the one who handled the Southeast merger strategy. Sa isang sulok, nakita ko sila. Ang pamilya Lopez, si Doña Imelda ay mukhang tumanda ng 10 taon, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang makapal na makeup. Si Marco naman ay mukhang gusot ang muka, tila hindi nakatulog ng ilang gabi. Sa tabi nila, si Sofia ay pilit na kumakapit sa braso ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng selos habang nakatingin sa akin. Dahan-dahan kaming lumapit sa kanilang direksyon.
Hindi dahil sa kailangan, kundi dahil gusto kong makita ang takot sa kanilang mga mata ng malapitan. Mio, ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig. Anong ginagawa mo rito? At bakit kasama mo ang mga Kurokawa? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Ang aking mukha ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Malamig at walang emosyon. Doña Imelda, hindi ba't itinuro niyo sa akin na ang mga taong walang silbi ay hindi nararapat sa mga ganitong lugar? I am here as the strategic partner of Kurokawa Holdings. At kayo, anong ginagawa niyo rito? I heard the bank is already evaluating your properties for foreclosure. You witch! Mahinang sigaw ni Marco. Akma siyang hahakbang palapit sa akin, ngunit agad siyang hinarangan ni Ren. Ang presensya ni Ren ay tila isang pader ng yelo na nagpatahimik kay Marco. Watch your tone, Mr. Lopez. Ang boses ni Ren ay mababa, ngunit puno ng panganib. You are speaking to the woman who holds the fate of your remaining shipping routes in her hands. Namilog ang mga mata ni Marco. What? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ako ng bahagya, isang ngiting kasing talas ng labaha. Marco, did you really think I didn't know about the shell companies you used to hide your debts? I was the one who audited your books for 5 years. I know every skeleton in your closet. At kaninang alas 5 ng hapon, binili ng Kurokawa Holdings ang lahat ng utang niya sa bangko. In short, I am now your biggest creditor. Ang baso ng champagne na hawak ni Doña Imelda ay bahagyang nayanig. Ang tunog ng kristal ay bumasag sa panandaliang katahimikan ng aming grupo. Mio, please. Pamilya tayo. Utang na loob. Huwag mo kaming sirain ng ganito. Pamilya? Pag-uulit ko. Ang bawat pantig ay may lasa ng pait. Nasaan ang pamilya nung itinapon niyo ako sa ulan? Nasaan ang utang na loob nung ninahaw niyo ang pera ng tatay ko? Doña Imelda, ang katarungan ay hindi humihingi ng tawad. Ito ay naniningil. Biglang sumingit si Sofia. Pilit na itinatago ang kanyang takot sa likod ng kanyang pagiging mataray. You're just lucky, Mio. Pero tignan natin kung hanggang saan ang itatagal mo. Ren will eventually realize na isa ka lang gamit na basahan. Tumingin ako kay Sofia, pagkatapos ay kay Hiro na payapang nakatayo sa tabi ko. Sofia, you are worried about my expiration date. But you should be worried about your own. I saw your medical record sa database ng Lopez Shipping Insurance. That pregnancy you're using to trap Marco? It's a lie. Isang cyst lang ang nasa loob ng tiyan mo, hindi bata. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Lumingon siya kay Sofia nang may pagdududa. What? Sofia, is this true? No, Marco, she's lying. Sinishira niya tayo. Sigaw ni Sofia. Ngunit ang kanyang pagkataranta ay sapat na para makita ng lahat ang katotohanan. Tinalikuran ko sila. Hindi ko na kailangang makinig sa kanilang mga sigaw at sumbatan. Ramdam ko ang kasiyahan na dahan-dahang lumulukob sa aking puso. Isang malamig na tagumpay. Let's go, Hiro. Let's go, Ren. Wika ko ng may determinasyon. The air here is starting to smell like desperation. Habang naglalakad kami palayo, naramdaman ko ang kamay ni Ren sa aking likuran. Isang banayad na suporta na nagpapainit sa aking kalooban. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas, ngunit sa gabing ito, napagtanto ko na mas masarap manalo kapag may kasama kang naniniwala sa iyong lakas. Ngunit bago kami makalabas ng ballroom, isang lalaking nakauniporme ng hotel ang lumapit sa akin at may iniabot na isang maliit na papel. Don't think it's over, Mio. I know about your father's real cause of death. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang lihim na akala ko ay baon na sa lupa ay muling nagparamdam. Lumingon ako sa paligid, ngunit ang nagbigay ng sulat ay naglaho na sa gitna ng maraming tao. Ang maliit na piraso ng papel sa aking palad ay tila naging isang piraso ng nagbabagang bakal. Habang bumibilis ang takbo ng sasakyan ni Ren palayo sa hotel, ang bawat salitang nakasulat doon ay paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Ang pagkamatay ni Papa, isang atake sa puso sa gitna ng matinding stress nung bumagsak ang aming negosyo. Iyon ang alam ko. Iyon ang ipinainom sa akin ng mga Lopez sa loob ng 5 taon. Ngunit ang sulat na ito,
ay tila isang lamat sa isang dambuhalang pader ng kasinungalingan. "You've been staring at that paper for 10 minutes, Mio." Ang boses ni Ren ay bumasag sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Hindi siya nakatingin sa akin, ngunit ramdam ko ang lalim ng kanyang pagsusuri. "Your heart rate is fast. I can hear your breathing becoming uneven." Itinupi ko ang papel ng maingat at inilagay sa loob ng aking bag. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Hindi ako maaaring magpakita ng kahinaan kahit sa harap ng lalaking ito na unti-unti nang nagiging kaisa ng aking mga sikreto. "It's just a ghost from the past, Mr. Kurokawa. A ghost that doesn't know when to stay dead." "If that ghost starts haunting my house and my son, tell me," sagot niya. Ang kanyang tono ay malamig, ngunit may bakas ng proteksyon. "I don't like uninvited guests." Kinaumagahan, hindi pa man sumisikat ng husto ang araw, isang kaguluhan na ang nagaganap sa labas ng gate ng mansyon. Mula sa aking bintana, nakita ko ang isang pamilyar na lumang sasakyan. Ang Mercedes-Benz ni Doña Imelda na kupas na ang kinang. Pagbaba ko sa sala, sinalubong ako ng tunog ng nagmamakaawang tinig ni Imelda. Napilit na nakikipag-argumento sa mga security guards. Nang makita niya ako, agad siyang lumuhod sa semento. Ang kanyang mga mamahaling perlas ay tila naging mga kadena ng kanyang kahihiyan. "Mio! Anak! Utang na loob! Pakinggan mo ako!" Sigaw niya, ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at iyak. "Ang bahay, ang ancestral house ng mga Lopez, huwag mong hayaang makuha ng bangko. Doon lumaki si Marco. Doon nakatago ang lahat ng alaala namin." Lumapit ako sa kaniya, ngunit huminto ako sa distansyang hindi niya ako mahahawakan. Tiningnan ko siya ng walang kahit katiting na awa. Ang babaeng ito ang tumuring sa akin na basahan. Ang babaeng nagnakaw ng aking danggal. At ngayon ay narito siya. Ginagamit ang emosyon para sa kanyang sariling interes. "Doña Imelda, tumayo kayo! You're ruining the aesthetic of this driveway," malamig kong wika. "The house is already under my name. At tungkol sa mga alaala, I've already sent a cleaning crew. Lahat ng gamit niyo na may bahid ng inyong pangalan ay itinapo na sa tambakan. The house is being converted into a headquarters for my new foundation for abused women. I think it's fitting, don't you?" "You monster! Wala kang puso!" Bulyaw niya. Ang kanyang pagmamakaawa ay mabilis na napalitan ng kanyang tunay na ugali. "Matapos ka naming patuluyin, matapos kang bigyan ng pangalan ni Marco." Binigyan ng pangalan? You mean, binigyan ng trabaho na walang sweldo? Binalikan ko siya ng isang matalim na tingin. "Let's be professional here. You owe me 50 million pesos in unpaid insurance claims from my father's policy na kinuha niyo ng walang pahintulot ko. I suggest you find a way to pay that or your next ancestral home will be a prison cell." Pinanood kong manghina si Imelda habang tinatalikuan ko siya. Ang bawat hakbang ko pabalik sa loob ng mansyon ay tila isang pagtatahi ng sugat sa aking pagkatao. Ngunit ang tunay na laban ay nasa loob ng aking silid. Kinuha ko ang aking laptop at pumasok sa mga lumang encrypted files na naitabi ko bago ako pinalayas sa bahay ng mga Lopez. Hinanap ko ang medical records ng aking ama. Sa loob ng 5 taon, naniwala ako sa sinabi ni Marco na ang doctor's report ay nawala sa isang baha. Ngunit sa ilalim ng isang folder na may titulong Confidential Logistics Taxes, may nakita akong isang scanned document. Isang toxicology report. Ang aking ama ay walang sakit sa puso. Ang dahilan ng kanyang kamatayan ay isang lethal dose ng digoxin, isang gamot sa puso na hindi niya kailanman iniinom. At ang petsa ng huling reseta? Ibinigay ito sa ilalim ng pangalan ng isang botika na pag-aari ng kapatid ni Doña Imelda. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang galit na akala ko ay sagad na ay mas lumalim pa. Hindi lamang nila ako ninakawan. Hindi lamang nila ako dinungisan. Pinatay nila ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin para lamang makuha ang kanyang yaman. "Mio?" Lumingon ako at nakita ko si Ren na nakatayo sa pinto. Nakita niya ang panginginig ng aking mga balikat, ang mga luhang hindi ko na mapigilan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa purong pot.
Lumapit siya sa akin at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kanyang mga braso na bumalot sa akin. Hindi ito isang yakap ng pagnanasa, kundi isang yakap ng isang kakampi na handang sumabak sa apoy kasama ko. "They killed him, Ren." Bulong ko sa kanyang dibdib. "They murdered my father." Naramdaman ko ang paghigpit ng kanyang hawak. "Then we won't just take their money, Mio. We will take their freedom, every single one of them." Ang gabing iyon, ang katahimikan ng mansyon ay tila nagbabadya ng isang mas malaking bagyo. Habang natutulog si Hiro sa kabilang kwarto, kami ni Ren ay nanatili sa library, binabalangkas ang huling yugto ng aming plano. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, ang security monitor ay biglang nag-flash. Isang itim na anino ang nakita sa labas ng perimeter fence. Isang taong may hawak na isang bagay na tila isang pampasabog o mitsa. Bago pa man makakilos ang mga guards, isang maliwanag na apoy ang bumungad sa screen. Ang aming warehouse, kung nasaan ang lahat ng mga dokumento laban sa mga Lopez, ay nilalamon na ng apoy. Lumingon ako kay Ren. Ang aking mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. They think that fire can destroy the truth? They forgot that I'm the one who kept the digital backups. Kinuha ko ang aking phone at nag-dial ng isang numero. "Attorney, release the first set of evidence to the NBI. Ngayon na." Ang laban ay hindi na lamang tungkol sa pera o negosyo. Ito ay tungkol sa dugo. At sa gabing ito, sinimulan ko nang isulat ang huling kabanata ng Pamilya Lopez. Ang liwanag ng apoy mula sa nasusunog na warehouse ay mababanaag pa rin sa aking mga mata kahit nakatalikod na ako sa bintana. Ang usok na pumapait-aas sa madilim na kalangitan ay tila isang itim na bandila ng pagsuko para sa mga Lopez. Ngunit para sa akin, ito ang hudyat ng kanilang katapusan. Habang pinapanood ko ang mga bumbero sa screen ng security monitor, naramdaman ko ang paglapit ni Ren sa aking likuran. Ang kanyang hininga ay mainat sa aking batok, isang kabalitaran ng kanyang malamig na boses. "They are desperate, Mio," bulong niya. Ang pagsunog sa warehouse ay isang amateur move. They think documents only exist in paper. Hindi nila alam na ang bawat transaction nila ay naka-upload na sa server ko bago pa man sila nakapagsindi ng posporo. "Hindi lang yun ang plano nila, Ren." Sagot ko habang nakatingin sa isa pang monitor na nagpapakita ng labas ng gate ng mansyon. "Look," isang news fan ang huminto sa tapat ng gate, kasunod ang isang sasakyang puti. Bumaba si Sofia, nakasuot ng puting bestido na tila isang birhen, may hawak na panyo at pilit na pinatutulo ang kanyang mga luha sa harap ng camera. Ang kanyang pa-victim act ay nasa peak performance. Ito ang tinatawag nilang gaslighting masterclass. "Kailangan nating lumabas," wika ko ng may malamig na determinasyon. "Gusto niyo maging bida sa sariling ang drama? Ibibigay ko sa kanya ang entablado, pero ako ang magsusulat ng ending." Paglabas namin sa gate, agad na sumugod ang mga reporter. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat sa gitna ng gabi. Si Sofia, nang makita kami, ay biglang humagulgol at tumakbo palapit. Hindi kay Ren, kundi sa akin. "Mio, bakit mo ginagawa ito sa amin?" Sigaw niya, sapat ang lakas para marinig ng mga microphones. "Alam kong galit ka dahil iniwan ka ni Marco, pero bakit kailangang pati ang negosyo namin ay sunugin mo? Bakit kailangang idamay mo ang batang si Hiro sa gulo mo? Nabalitaan kong ikinukulo mo raw ang bata sa kwarto para lang makuha ang atensyon ni Mr. Kurokawa." Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo. Ang paggamit niya kay Hiro para sirain ang aking reputasyon ay isang lingyang hindi niya dapat tinawid. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng panlilinlang sa likod ng mga peking luha. "Sofia, you're a great actress. Sayang at hindi ka nag-audition sa mga teleserye, baka doon ay nagtagumpay ka pa." Wika ko, ang aking boses ay kalmado at buo, sapat para makuha ang atensyon ng lahat. "First, the warehouse fire? Your brother's car was seen by our CCTV 5 minutes before the explosion. Second, about Hiro." Humarap ako sa camera, pagkatapos ay hudyat sa staff ng mansyon. Lumabas si Hiro, hawak ang kamay ng kanyang yaya. Hindi siya nanginginig. Sa halip, tumingin siya kay Sofia,
particular na sa matingkad na pulang lipstick nito, at pagkatapos ay tumingin sa akin. Mama Mio is good. Ang tinig ni Hiro ay malinaw, bumasag sa ingay ng mga reporter. The lady with the red lips? She is the one who scares me. She visited my school and told me Mama Mio will leave me. Naging bingi ang paligid sa rebelasyong iyon. Ang mukha ni Sofia ay nawala ng kulay. Ang kanyang panyo ay nalaglag sa putikan. Sofia, you try to poison a child's mind para lang sa pera ng mga Kurokawa? Humakbang ako ng isa palapit sa kanya. Ang aking presensya ay tila isang dambuhalang anino na lumulukob sa kanya. And regarding your pregnancy, attorney, please give the press the copies of the medical records from the diagnostic center. Ang aking abogado ay agad na nag-abot ng mga dokumento sa mga reporter. Ang mga flash ng camera ay muling nagliwanag. Sa pagkakataong ito ay nakatutok sa ebidensya ng kanyang kasinungalingan. This is a lie! Fake news ito! Sigaw ni Sofia, pilit na inaagaw ang mga papel. The diagnostic center is owned by a third party, Sofia. Hindi mo sila mababayaran. Wika ko nang may mapait na ngiti. You lied about a life inside you para lang mamuto ng lalaking kasing itlog ng pag-iisip mo. Marco must be so proud. Sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ng mga reporter. Si Marco. Dumating siya. Mukhang pagod at desperado. Nuit, nang makita niya ang mga hawak na dokumento ng mga reporter, huminto siya. Sofia? Is it true? Wala tayong baby? Ang tinig ni Marco ay puno ng sakit at kahihiyan. Marco, listen to me. Mio is just framing me. Pilit na humawak si Sofia sa braso ni Marco. Ngunit tinabig siya ng lalaki ng may matinding pandidiri. You used me. Pinapalayas ko ang asawa ko para sa isang kasinungalingan? Lumingon sa akin si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Mio, please, I didn't know. Let's talk. I'll take you back. I'll fix everything. Tumingin ako kay Marco. Pagkatapos ay kay Ren na ngayon ay nakatayo na sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa aking balikat. Ang pakiramdam ng proteksyon ni Ren ay mas matimbang kaysa sa anumang pangako ni Marco. Take me back? Pag-uulit ko. Ang aking tawa ay malamig na tila yelo. Marco, hindi mo ba naintindihan? I am not a toy you can put back in the box kapag nagsawa ka na sa bago mong laruan. You didn't just lose a wife. You lost the only person who kept your family from drowning. And now, you're already underwater. Sa isang iglap, dumating ang dalawang sasakyan ng NBI. Bumaba ang mga opisyal at lumapit sa direksyon namin. Ngunit hindi sila tumingin sa akin. Lumapit sila kay Marco at Sofia. Mr. Marco Lopez and Ms. Sofia Santos, you are under arrest for attempted arson, insurance fraud, and the ongoing investigation regarding the suspicious death of Mr. Vicente Rivera, wika ng opisyal. Ang tunog ng mga posas na nag-lock sa kanilang mga kamay ay tila musika sa aking pandinig. Ang mukha ni Sofia ay puno ng galit habang isinasakay siya sa sasakyan, samantalang si Marco ay nakayuko, hindi makatingin sa akin. Wait! Sigaw ni Sofia bago isara ang pinto ng sasakyan. Mio, akala mo ba panalo ka na? Hindi mo alam ang lahat. Your father, he knew what he was doing. He sacrificed himself for you. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang sasakyan ay humarurot palayo. Iniiwan ako sa gitna ng katahimikan at ng matitinding tanong sa aking isipan. Anong ibig niyang sabihin na isinakripisyo ni Papa ang sarili niya? Naramdaman ko ang paglamig ng hangin. Lumingon ako kay Ren, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Mio, there's something you need to see sa files na na-recover namin sa server. Bulong ni Ren. Something about your father's last will. And my father. Ang katahimikan sa loob ng library ni Ren ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan ng mga reporter sa labas kanina. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa harap ko, isang lumang folder na may selyo ng pamilya Kurokawa ang nakabukas.
May mga dokumento rito na tila sumisigaw ng katotohanang 5 taon kong hindi nakita dahil sa sobrang pagtitiwala sa mga maling tao. Basahin mo, Mio. Wika ni Ren, ang kanyang boses ay malalim at puno ng simpatya na bihirang marinig mula sa kanya. Inilapag niya ang isang baso ng mainit na tsa sa tabi ko, ngunit hindi ko ito magawang hawakan. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang pirma ng aking ama sa ilalim ng isang kasunduan. Ang merger na nangyari 20 taon na ang nakalilipas. Ang tatay mo at ang tatay ko, sila ay magkaibigan? Tanong ko, ang aking boses ay bahaging nagagasgas sa gulat. Hindi lang magkaibigan. Business partner silang dalawa bago pa man pumasok ang mga Lopez sa eksena. Paliwanag ni Ren habang nakasandal sa kanyang mesa, ang mga kamay ay nasa loob ng bulsa. Ang tatay mo, si Vicente, ang nakatuklas na ang pamilya Lopez ay nagnanakaw sa pondo ng kumpanya niyo. He was going to expose them, but he was cornered. Ginamit nila ang kaligtasan mo para manahimik siya. Naramdaman ko ang isang matalim na kirot sa aking dibdib. Ang alaala ni Papa, ang kanyang mga huling ngiti na tila laging may dalang lungkot, ang kanyang madalas na pagyakap sa akin ng mahigpit. Lahat ng yon ay may dahilan. Isinakripisyo niya ang kanyang danggal at ang kanyang kumpanya para lang hindi ako saktan ng mga Lopez. Kinuha ko ang isang sulat na naka-attach sa dulo ng folder. Sulat ito ni Papa. Isinulat ilang linggo bago siya pumanaw. Para sa aking mahal na Mio. Huwag ka maniniwala kung sasabihin nilang iniwan kita ng walang anuman. Inilagay ko ang lahat ng mahahalagang assets sa isang trust fund na tanging si Mr. Kurokawa lamang ang makakapag-activate kapag dumating ang araw na malaya ka na sa mga Lopez. Anak, patawarin mo ako kung kailangan kong magmukhang talo. Ginagawa ko ito para sa kinabukasan. Nalaglag ang sulat mula sa aking kamay. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa aking pisingi ay tila lason na humuhugas sa aking natitirang pasensya. Ang 5 taon ko sa piling ni Marco ay hindi lamang isang pagkakamali. Ito ay isang masalimuot na kulungan na sadyang itinayo ng mga Lopez para pigilan akong makuha ang aking mana. So, the reason why Imelda and Marco were so desperate to keep me, hindi dahil sa kailangan nila ako as a wife. Wika ko, ang aking boses ay unti-unting lumalamig, nagiging matigas na tila bakal. They were waiting for me to sign the final waiver of my inheritance. And they used marriage to do it. Exactly, tugon ni Ren. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng aking balikat. Ang kanyang hawak ay matatag, tila sinasabing hindi ako mag-iisa sa labang ito. But they failed. Dahil ngayon, ikaw na ang may-ari ng lahat ng lupain na tinitirhan nila. Ang mansyon na ipinagmamalaki ni Imelda, it's legally yours now, Mio, and I've already authorized my team to execute the eviction notice. Bago pa man ako makasagot, ang intercom sa pinto ay tumunog. Isang tawag mula sa gate security. Sir, si Doña Imelda po. Nasa labas. Nagwawala. Hinihimatay na raw po dahil sa high blood. Ulat ng guard. Papasukin niyo siya. Wika ko nang walang pag-aalinlangan. Tumingin ako kay Ren. Gusto ko siyang harapin sa huling pagkakataon. At gusto kong gawin ito bilang ang tunay na may-ari ng lahat ng kinuha nila. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Imelda sa sala. Wala na ang kanyang dating awtoridad. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mamahaling bestido ay tila basahan na lamang sa kanyang katawan. Nang makita niya ako, agad siyang sumubsob sa aking paanan, pilit na hinahawakan ang dulo ng aking suot. Mio! Ang mga pulis! Kinuha si Marco! Sofia is accusing him of everything. Hagulgol niya, ang kanyang boses ay punong-puno ng gasgas na emosyon. Anak, maawa ka sa akin. Matanda na ako. Saan kami titira? Inalagaan kita, di ba? Itinuring kitang anak. Dahan-dahan ko siyang tinitigan. Ang aking mukha ay walang kahit anong emosyon. Tila isang rebulto ng katarungan. Itinuring na anak? Pag-uulit ko. Ang bawat salita ay kasing talas ng labaha. Anong uri ng ina ang nanonood habang nilalaso ng asawa ng kanyang anak? Anong uri ng ina ang nagnanakaw sa kinabukasan ng kanyang manugang? Napatigil siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi ko alam ang sinasabi mo.
Alam mo, Imelda, at alam mo rin na ang mansyong tinitirhan mo ngayon ay nakapangalan sa tatay ko. At dahil ako ang kaisa-isang tagapagmana ni Vicente Rivera, binibigyan kita ng eksaktong 1 oras para kunin ang lahat ng gamit mo. 1 hour. Kapag lumampas ang 1 minuto, lahat ng gamit nyo ay itatapon ko sa kalsada na parang basura. Gaya ng ginawa nyo sa akin nung gabing umuulan. Mio, please! Ang mga alahas ko, ang mga gamit ko. Lahat ng binili nyo gamit ang pera ni Papa ay mananatili sa akin. Dugtong ko, ang aking tinig ay hindi natitinad. That is my interest for the 5 years of slavery I endured in your house. Security, escort her out. If she refuses, call the police for trespassing. Habang kinakaladkad si Imelda palabas, ang kanyang mga mura at sumpa ay tila musika na lamang sa aking pandinig. Hindi ako nasasaktan. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding gaan sa aking dibdib. Ang katarungan ay hindi laging tumarating sa paraang gusto natin. Ngunit tumarating ito sa tamang panahon. Lumingon ako kay Ren, na tahimik na nakamasid sa bawat galaw ko. Thank you, Ren, bulong ko, for giving me the truth. I didn't give you the truth, Mio. You fought for it, sagot niya. Lumapit siya at sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang kanyang labi sa aking no, isang halik ng paggalang at pangako. But there's one more thing. Ang taong tumutulong sa mga Lopez sa loob ng kumpanya ko, nahanap na namin siya. Ang aking dugo ay biglang lumamig. Sino? Itinuro ni Ren ang screen ng kanyang computer. Ang mukha na lumitaw doon ay ang taong hinding-hindi ko inaasahan. Ang taong pinagkatiwalaan ko sa loob ng mansyong ito simula nung unang araw ko. Ang mukha sa computer screen ay tila isang malupit na biro ng tadhana, si Mrs. Ortega. Ang babaeng pinagkatiwalaan ni Ren sa loob ng maraming taon upang pang-asiwaan ang kanyang tahanan. Ang babaeng dapat ay nagpoprotect kay Hiro, ay siya palang tulay ng mga Lopez sa loob ng mansyong ito. Sa video footage, malinaw siyang nakikitang nakikipagpalitan ng mga sobre kay Sofia sa isang madilim na sulok ng harden noong nakaraang linggo. Hindi ko inaasahan na ang taong kumakain sa lamesa ko ang siya palang magluluto ng aking kapahamakan. Ang boses ni Ren ay kasing lamig ng yelo na nakabalot sa isang patalim. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap habang tinititigan ang bawat galaw ni Ortega sa screen. Ren, look at her hands. Turo ko sa screen. Hindi lang pera ang kinukuha niya. She's giving them a copy of Hiro's medical schedule. Kaya alam ni Sofia kung kailan pinakamahina ang bata. This is not just corporate espionage, Ren. This is child endangerment. Naramdaman ko ang pagtiim ng aking bagang. Ang galit na nararamdaman ko para sa mga Lopez ay nailipat kay Ortega. Walang puwang para sa mga traidor sa bagong mundong itinatayo ko. Ipatawag siya. Wika ko ng may otoridad. Ngayon din. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Mrs. Ortega sa library. Ang kanyang mukha ay kalmado, tila ba wala siyang ginagawang masama? Ngunit nang makita niya kaming dalawa ni Ren na magkatabi at ang monitor na nakapost sa kanyang mukha, bahagyang nanginig ang kanyang mga labi. Sir Ren, Ma'am Mio, bakit niyo po ako ipinatawag sa ganitong oras? Ang kanyang boses ay pilit na nagpapakumbaba. Isang gasgas na pag-arte ng isang biktima. Ortega, matagal ka na sa serbisyo ko. Simula ni Ren, habang dahan-dahang tumatayo at lumalakad palapit sa kanya. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila bilang ng mga huling sandali ng matanda sa mansyong ito. I treated you like family, but it seems you prefer the company of snakes. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo, sir. Pinagbibintangan niyo lang po ako dahil sa babaeng yan. Itinuro ako ni Ortega. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Mula nang dumating siya, naging magulo na ang lahat. Ginagamit niya kayo, Sir Ren. Huwag po kayong maniwala sa kanya. Isang malamig na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ang aking tingin ay kasing talas ng diamante. Mrs. Ortega, save your breath. The gaslighting won't work on me. Wika ko. Ang bawat salita ay may lasa ng bakal.
I investigated the bank accounts of your relatives sa probinsya. May pumasok na 5 milyong piso mula sa isang dummy account na pag-aari ni Doña Imelda noong nakaraang buwan. At ang kapalit? Ang kaligtasan ni Hiro. Binenta mo ang bata para sa pera. Nawala ng kulay ang muka ni Ortega. Ang kanyang pagiging matapang ay mabilis na naglaho, pinalitan ng isang desperadong takot. Kailangan ko lang po ng pera para sa anak ko. Nagkasakit siya, Sir Ren. Ang mga Lopez, nangako silang tutulungan ako basta magbigay lang ako ng impormasyon. Lumuhod siya at pilit na hinahawakan ang binti ni Ren. Patawarin niyo po ako. Para sa anak ko lang ang ginawa ko. Gamitin ang anak bilang dahilan sa pananakit ng ibang bata? Humakbang ako ng isa palapit sa kanya. Ang aking boses ay pumailalim sa sobrang puot. That is the most disgusting excuse I have ever heard. You didn't just betray Ren. You betrayed a child who trusted you as his lola. You're not a mother, Ortega. You're a mercenary. Lumingon si Ren sa kaniyang head of security na kanina pa nakatayo sa pinto. Take her. Turn over all the evidence to the NBI. I want her charged with everything possible, from breach of privacy to child endangerment. Habang kinakaladkad si Ortega palabas, ang kaniyang mga pagsusumamo ay tila hangin na lamang na dumaan. Wala ako naramdamang kahit anong awa. Ang awa ay para sa mga biktima, hindi para sa mga taong pumili ng dilim. Nang kami na lang muli ang naiwan sa library, naramdaman ko ang pagod na dahan-dahang dumadaloy sa aking katawan. Ngunit bago pa man ako makaupo, naramdaman ko ang kamay ni Ren na humawak sa aking baywang. Hinihila ako palapit sa kanya. You're amazing, Mio, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi ko pa nakikita noon. Isaghalong paghanga at malalim na pagnanasa. Hindi ko alam kung paano ko napang-alagaan si Hiro nang wala ka sa tabi ko. Huwag kang mag-alala, Ren. Sagot ko habang nakatingin sa kanyang mga mata. Hindi na ako aalis. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil dito ko natagpuan ang tunay na laban ko. Sa unang pagkakataon, ang aming mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik ng isang mahinang babae, kundi isang halik ng dalawang mandirigma na nagkakaisa sa gitna ng digmaan. Ang init ng kanyang katawan ay tila nagbibigay sa akin ng panibagong lakas. Ngunit sa gitna ng aming paglalapit, ang tunog ng isang text message mula sa aking phone ay bumasag sa sandali. Pinuksan ko ang mensahe. Galing ito sa aking private investigator. Mio, nahanap na namin ang huling bank account ni Marco Lopez, pero may problema. Ang account ay hindi sa kanya nakapangalan. It's under a woman named Victoria Rivera. Ang pangalan ng iyong ina na matagal na raw pumanaw. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang aking ina ay pumanaw nung sanggol pa lamang ako. Yon ang sabi ni Papa. Pero bakit may account siya na ginagamit ni Marco hanggang ngayon? Lumingon ako kay Ren. Ang aking muka ay puno ng bagong tanong. Ang labang ito ay tila isang dambuhalang maes, at sa bawat kanto na malampasan ko, isang mas malaking sikreto ang naghihintay. Ren, kailangan nating pumunta sa lumang bahay ng mga Lopez. Wika ko ng may determinasyon. May kailangan akong hanapin sa basement na hinding-hindi ko naisip na tingnan noon. Ang katarungan ay malapit na. Ngunit ang katotohanan, ito ay tila mas masakit pa kaysa sa anumang pagtataksil na naranasan ko. Ang pagbalik ko sa mansyon ng mga Lopez ay hindi isang pagdalaw, kundi isang paniningil. Ang dambuhalang bakal na gate na dati ay tila mga baril na nakatutok sa aking pagkatao ay dahan-dahang bumukas para sa sasakyan ni Ren. Ngunit sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng susi. Ang bahay na ito, na naging saksi sa aking mga luha at pagtitiis sa loob ng 5 taon, ay tila isang bangkay na hinihintay na lamang ilibing. Mio, are you sure about this? We can let the forensic team handle the basement. Wika ni Ren habang bumababa kami ng sasakyan. Ang kanyang kamay ay nasa aking siko, handang alalayan ako sa bawat hakbang. No, Ren. I need to see it with my own eyes. Sagot ko habang nakatingin sa madilim na bintana ng mansyon. Marco was always secretive about that basement. Sabi niya, puno lang yon ng mga lumang gamit ng kumpanya. Pero ngayon ko lang napagtanto,
Dun niya itinatago ang mga pinakamalalim na lihim ng aking pamilya. Pagpasok namin sa loob, sinalubong kami ng amoy ng alikabok at pagkabulok. Wala na ang marang, yang kagamitan na dati ay ipinagmamalaki ni Doña Imelda. Tanging ang mga bakas na lamang sa dingding ang naiwan. Naglakad kami patungo sa dulo ng pasilyo, kung nasaan ang maliit at nakatagong pinto patungo sa silong. Ang bawat baitang ng hagdan ay lumilikha ng tunog sa ilalim ng aking mga sapatos. Isang babala na tila nanggagaling sa kailaliman. Sa ilalim, ang hangin ay mas mabigat at mas malamig. Gamit ang flashlight ni Ren, nahanap namin ang isang dambuhalang vault na nakatago sa likod ng isang lumang cabinet. "It's a biometric lock," puna ni Ren. "I don't think we can open this without Marco's fingerprint." Mumiti ako ng bahagya, isang ngiting puno ng pait. "Marco is a creature of habit, Ren. He thinks he's smart, but he's predictable. Ginamit niya ang petsa ng kasal namin bilang password sa lahat ng accounts niya. Let's try the date he forced me to sign the insurance waiver." Pinindot ko ang mga numero sa keypad. Isang mechanical na tunog ng pag-unlock ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silong. Pagbukas ng vault, hindi mga ginto o pera ang bumungad sa amin, kundi mga kahon-kahong dokumento at isang maliit na itim na maleta. Binuksan ko ang maleta at doon, ang aking mundo ay tila muling gumuho. Isang passport na may larawan ng aking ina, si Victoria Rivera. Ngunit ang petsa ng huling tatak nito ay nung nakaraang taon lamang. Ren, look at this. Nang inginig ang aking boses habang ipinapakita ang passport. Sabi ni Papa, namatay si Mama sa panganganak. Sabi ni Marco, matagal na siyang wala. Pero bakit may mga records dito na nagpapatunay na kumuha siya ng pera mula sa isang bangko sa Switzerland noong isang taon? Someone has been using her identity, Mio. At hindi lang basta paggamit, they've been keeping her alive on paper para ma-access ang inheritance na galing sa pamilya niya sa ibang bansa. Paliwanag ni Ren habang sinusuri ang iba pang mga papel. And look at the signature on these withdrawal slips. It's a perfect forgery, but the bank account details, they are linked to Marco's personal offshore account. Isang matinding puot ang bumalot sa aking puso. Ang pamilya Lopez ay hindi lamang pumatay sa aking ama. Ninakawan din nila ang alaala ng aking ina at ginamit ang kanyang pangalan para magpayaman. Sila ay mga linta na sumipsip sa bawat hibla ng aking buhay. Kailangan ko makausap si Marco. Wika ko ng may malamig na determinasyon. Ngayon din. Mabilis kaming nagtungo sa provincial jail kung nasaan si Marco. Pagpasok ko sa visitation room, sinalubong ako ng amoy ng disinfectant at kalawang. Nakita ko si Marco na nakaupo sa kabilang panig ng salamin. Wala na ang kanyang pagiging mayabang. Ang kanyang suot na orange na uniforme ay tila isang selyo ng kanyang pagkatalo. Nang makita niya ako, sumilay ang isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. "Mio, bumalik ka rin. Alam ko na hindi mo ako matitiis. Kailangan mo ang password para sa offshore accounts, di ba? Para makuha ang pera ng nanay mo?" Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Walang kahit anong emosyon ang makikita sa aking muka. "Marco, stop the gaslighting. It's over. Nahanap na namin ang maleta sa basement. Alam na namin ang tungkol kay Victoria Rivera." Biglang nawala ang ngiti sa kanyang muka. Ang kanyang mga mata ay napalitan ng takot. "Hindi mo alam ang sinasabi mo? Victoria is dead. Matagal na siyang wala." "Dead?" Pag-uulit ko. Ang aking boses ay kasing talas ng labaha. "Kung patay na siya, bakit may pirma mo sa mga withdrawal slips niya nung nakaraang buwan? Bakit ikaw ang kumukuha ng pera na para sa kanya? Marco, you didn't just steal my money. You stole my mother's identity and kept it like a prisoner sa mga papeles niyo. You're not just a thief. You're a monster." "Ginawa ko yon para sa atin, Mio. Para sa kumpanya." Sigaw niya, pilit na hinahampas ang salamin. "Kung hindi dahil sa perang yon, hindi tayo nakatira sa mansyon. I protected you." "Protected me?" Tumayo ako at lumapit sa salamin. Ang aking presensya ay tila isang dambuhalang anino na lumulukob sa kanya.
You protected your greed, Marco. You watched me cry every anniversary of my mother's death habang ikaw ay abala sa pag-withdraw ng pera niya. You are pathetic. At ngayong, hawak ko na ang lahat ng ebidensya. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng kulungang ito habang buhay. Mio, please! Huwag mong gawin ito. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Ang kanyang pagsusumamo ay tila musika na lamang sa aking pandinig. Ang pinagsamahan natin ay isang 5 taong bangungot, Marco. At ngayon, nagising na ako. Malamig kong wika bago tumalikod. Paglabas ko ng visitation room, naramdaman ko ang sariwang hangin sa labas. Ngunit bago pa man kami makarating sa sasakyan, tumunog ang aking cellphone. Isang tawag mula sa aking private investigator. Mio, may natuklasan pa kami. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng kaba. Ang pangalang Victoria Rivera, hindi lang siya identity na ninakaw ng mga Lopez. May isang babaeng tugma sa profile niya na namataan sa isang private sanitarium sa Tagaytay. At ang nagbabayad ng bills niya ay si Doña Imelda. Pero ginagamit ang pangalan mo. Nabitawan ko ang aking cellphone. Ang aking puso ay tila sasabog sa tindi ng kaba at galit. Kung may babaeng buhay pa sa Tagaytay, ibig sabihin, ang aking ina ay hindi patay? O may mas malalim pang kasalanan ang mga Lopez na hindi ko pa natutuklasan? Lumingon ako kay Ren. Ang aking mga mata ay nagniningning sa gitna ng dilim. Ren, kailangan nating pumunta sa Tagaytay. Na yun din. Ang sasakyan ay mabilis na humarurot sa gitna ng gabi. Iniiwan ang kulungan at ang mga Lopez sa likuran. Ngunit sa bawat kilometrong aming nilalakbay, nararamdaman ko na ang pinakamalaking sikreto ay malapit na ring mabuksan. Ang labang ito ay hindi na lamang tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng aking pagkatao mula sa mga piraso ng kasinungalingan. Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay tila mga daliri ng yelo na dumadaloy sa aking balat. Ngunit mas matindi ang lamig na nananalay tay sa aking puso. Habang tinatahak ng sasakyan ni Ren ang madilim at palikuli kong daan patungo sa isang liblib na bahagi ng lungsod, ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang mabilis na tibok ng aking dibdib. Sa bawat metrong aming nilalagpasan, tila unti-unting nabubura ang 5 taon ng aking buhay na puno ng kasinungalingan. We're here, Mio, wika ni Ren. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang dambuhalang gate na may nakasulat na Sanitarium de Santa Martha. Ang lugar ay napaliligiran ng matataas na pader at mga puno ng pinunatila mga bantay sa isang madilim na sikreto. Bumaba ako ng sasakyan. Hindi naghihintay ng tulong. Ang bawat hakbang ko sa tuyong dahon ay lumilikha ng tunog na tila nagbabala sa mga taong nasa loob. Sinalubong kami ng isang punong nurse. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng profesionalismo. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ako. Ma'am Mio, bakit po kayo napadiskarga sa ganitong oras? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng kaba. Sabi po ni Doña Imelda, bukas pa ang inyong dalaw para sa pagbabayad ng maintenance fees. Naramdaman ko ang pagtiim ng aking bagang. Ginamit nila ang pangalan ko. Sa loob ng maraming taon, pinalabas ni Imelda na ako ang nagpapakulong sa sarili kong ina sa lugar na ito. I'm not here to pay, nurse. I'm here to take back what you've been hiding. Dalhin mo ako sa silid ni Victoria Rivera. Na yun din. Pero ma'am, ang protocol ay nagbago na noong oras na binili ng Kurokawa Holdings ang lupang kinatatayuan ng pasilidad na ito. Putol ni Ren. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na hindi maaaring baliin. Ipinahita niya ang mga dokumento ng acquisition. You have exactly 30 seconds to open that door, or we will involve the authorities for illegal detention. Mabilis na kumilos ang nurse. Binuksan niya ang isang mabigat na pintong baka na lumika ng isang mahabang lagutok sa tahimik na hallway. Pagpasok namin sa dulo ng pasilyo, tumigil kami sa harap ng isang silid na may numerong 404. Pagbukas ng pinto, ang amoy ng disinfectant at luma ay sumalubong sa akin. Doon, sa tabi ng bintana, nakaupo ang isang babaeng payat. Ang kanyang buhok ay kasing puti na mga ulap sa labas.
Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila mga lawa na walang kislap. Mama? Bulong ko. Ang boses ko na dati ay matatag ay bahagyang langinig. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang mukha ng babaeng nasa aking mga panaginip lamang. Ngunit sa halip na yakap, ang nakita ko sa kanyang mga mata ay matinding takot. Huwag mo na akong bibigyan ng gamot, Imelda. Susunod na ako. Pipirmahan ko na. Ang kanyang tinig ay mahina, tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Naramdaman ko ang isang matinding bugso ng put na halos magpaluhod sa akin. Ang mga hayop na yon. Hindi lamang nila kinuha ang kanyang yaman, sinira nila ang kanyang kaisipan gamit ang mga gamot para manatili siyang sunod-sunuran. Ginamit nila ang kanyang takot para makuha ang mga pirma na kailangan nila sa loob ng 2 dekada. Lumapit ako sa kanya at lumuhod sa kanyang paanan. Hinawakan ko ang kanyang nanginginig na mga kamay. Mama, hindi ako si Imelda. Ako si Mio. Ang anak mo. Narito na ako para kunin ka. Tumingin siya sa akin. Pilit na inaaninag ang aking mukha sa gitna ng kanyang malabong paningin. Mio? Ang munting anghel ko? Dahan-dahan niyang hinawakan ang aking pisingi. Buhay ka. Sabi nila namatay ka sa aksidente. Sabi nila iniwan mo ako. Nagsinungaling sila, Mama. Lahat ng sinabi nila ay kasinungalingan, wika ko. Ang bawat salita ay may kasamang panunumpa sa aking puso. Lumingon ako sa punong nurse na nakatayo sa pinto, nanginginig sa takot. I want all the medical records. Every drug, every injection, every signature that was forced out of her. At tawagan niyo ang inyong abogado dahil sisiguraduhin kong ang pasilidad na ito ay mababaon sa demanda. Mio. Tawag ni Ren habang nakatingin sa kanyang cellphone. Something is wrong. Ang security team na nagbabantay kay Imelda, hindi sila sumasagot. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking likuran. Kinuha ko ang aking phone at nakita ang isang notification mula sa isang unknown number. Isang video clip. Sa video, nakita ko si Doña Imelda. Duguan ang mukha, ngunit may nakakatakot na ngiti. Hawak ang isang lighter malapit sa mga gas tank ng ancestral house ng mga Lopez. Kung nasaan ang lahat ng mga original na titulo at ebidensya ng kanilang krimen. If I'm going to hell, Mio, I'm taking your past with me. Sigaw ni Imelda sa video bago ito maputol. Tumingin ako kay Ren. Ang aking mga mata ay nagniningning sa gitna ng galit at determinasyon. They think that fire can solve everything. They forget that the real evidence is already with the NBI. Ngunit sa gitna ng aming pagmamadali, isang tunog ng sirena ang narinig mula sa baba. Hindi ito ambulansya. Hindi ito pulis. Isang itim na van ang huminto sa tapat ng sanitarium at bumaba ang mga lalaking nakamaskara. Ren, they're here to take her back. Bulong ko habang hinihila si Mama sa likuran ko. Tumingin sa akin si Ren, kinuha ang kanyang baril mula sa kanyang vest, ang kanyang muka ay tila isang mandirigmang handang pumatay. Stay behind me, Mio. Hinding-hindi nila siya mahahawakan muli. Ang laban ay hindi pa tapos. Ang mga Lopez ay tila mga sugatang hayop na mas nagiging mapanganib bago mamatay. Ngunit sa gabing ito, hindi na ako ang babaeng pinalaya sa ulan. Ako ang babaeng handang sumunog ng mundo para sa kanyang pamilya. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng madilim na pasilyo ng sanitarium ay tila isang patak ng asidong tumutulo sa aking sistema. Ang amoy ng takot mula sa aking ina ay humahalo sa amoy ng pulbura at bakal. Sa labas, ang mga anino ng mga lalaking nakamaskara ay dahan-dahang lumalapit. Ang kanilang mga hakbang ay lumilikha ng ritmo sa ibabaw ng tiles na tila isang martsa ng kamatayan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako magtatago. Hindi ako ang biktima sa kabanatang ito. Mio, sa likod ko, huwag kang hihiwalay. Ang boses ni Ren ay malamig, matatag, at walang bahid ng takot. Ang kanyang pagkakahawak sa baril ay tila isang extension ng kanyang sariling katawan. Hindi ako magtatago, Ren.
Sagot ko habang hinahawakan ang nanginginig na kamay ni Mama. Tumingin ako sa paligid ng silid at nakita ang isang medical cart. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ko ang isang bote ng high-concentration alcohol at isang piraso ng gasa. Gusto nilang maglaro ng apoy? Ipakita natin sa kanila kung sino ang tunay na marunong sumunog. Isang marahas na pagtulak sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng silid. Isang lalaking nakamaskara ang pumasok. Hawak ang kanyang armas, ngunit bago pa man niya maitaas ito, isang mabilis na putok mula sa baril ni Ren ang nagpatigil sa kanyang mundo. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig ay tila isang babala para sa iba pa niyang kasamahan. "Ren! Sa kanan!" Sigaw ko nang makita ang isa pang anino sa bintana. Hindi lumingon si Ren. Sa halip ay gumulong siya patungo sa ilalim ng kama at muling nagpaputok. Ang bawat kilos niya ay kalkulado, tila isang sayaw sa gitna ng impyerno. Ngunit alam kong hindi sapat ang lakas ng isang lalaki laban sa 10 armadong mercenaries na binayaran ni Imelda gamit ang huling sentimong natitira sa kanila. Kinuha ko ang lighter mula sa aking bulsa. Ang lighter na itinago ko mula nung gabing pinalayas ako sa mansyon. Sinindihan ko ang gasang basa ng alcohol at itinapon ito sa dulo ng hallway kung nasaan ang mga oxygen tanks. Ang pagsabog na sumunod ay hindi lamang lumika ng isang dambuhalang liwanag, kundi nagdulot din ng matinding kaguluhan sa panig ng mga kalaban. Ang usok ay mabilis na bumalot sa pasilyo, nagbibigay sa amin ng pagkakataong makatakas. "Now! Takbo!" utos ni Ren. Binuhat niya si Mama sa kanyang mga braso habang ako naman ang nagmamasid sa aming likuran. Narating namin ang elevator sa dulo ng hallway, ngunit sa halip na bumaba, pinindot ko ang button patungo sa rooftop. "Bakit sa rooftop, Mio? Corner tayo doon!" Tanong ni Ren habang bumibilis ang pag-angat ng elevator. "Exactly. Iyan ang iniisip nila." Sagot ko habang tinitingnan ang aking phone. Isang tracking app ang nakabukas. Ang NBI helicopter ay nasa itaas na natin. I alerted them 10 minutes ago. Ang pagsabog na ginawa ko, yun ang signal nila. Pagbukas ng pinto sa rooftop, ang malamig na hangin ng Tagaytay ay sumampal sa aming mga mukha. Ang tunog ng umiikot na ilis ng helicopter ay tila isang awit ng kaligtasan. Ngunit bago pa man kami makarating sa helipad, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran ng dambuhalang water tank. "Mio, akala mo ba ganun kadali iyon?" Si Doña Imelda. Nakatayo siya doon. Duguan ang kanyang pisngi. Hawak ang isang revolver na nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng katinuan. Isang purong kabaliwan na lamang ang natitira. Ang kanyang asul na bestido ay punit-punit, tila sumisimbolo sa pagkawasak ng kanyang dinastiya. "Bitawan mo ang baril, Imelda. It's over." Wika ko, habang humahakbang ng dahan-dahan palapit sa kanya. Hindi ako natatakot sa kanyang baril. Ang taong wala nang mawala ay hindi dapat katakutan, kundi dapat kahabagan. The NBI already has the digital backups. Ang mansyon nyo ay abo na. Si Marco ay habambuhay na mabubulok sa kulungan. Wala ka ng baraha. "Wala na nga, kaya isasama kita sa impyerno." Sigaw niya, pilit na itinatutok ang baril sa aking dibdib. Ngunit bago pa man siya makakalabit ng gatilyo, isang matalim na liwanag mula sa helicopter ang tumama sa kanyang mga mata. Sa pagkagulat niya, mabilis na sumugod ang mga sniper ng NBI mula sa kabilang panig ng rooftop. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw, tumama sa kamay ni Imelda na dahilan upang mabitawan niya ang kanyang sandata. Tumakbo ako palapit sa kanya, hindi para saktan siya, kundi para harapin siya ng mata sa huling pagkakataon. "Tumiin ka sa akin, Imelda." Bulong ko. Ang boses ko ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aming mga paa. "Sabi mo, utang na loob ko sa iyo ang buhay ko. Ngayon, tignan mo ang sarili mo. Nakaluhod ka sa harap ng babaeng itinapon mo sa kalsada. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, pero ito ay laging sapat. You didn't just lose your money, you lost your dignity, your family, and your soul." "Mio, please, huwag mo akong ipakulong." Ang kanyang boses ay tila isang mahinang iyak ng isang batang nawawala.
Ngunit wala na akong maramdamang kahit anong emosyon para sa kanya. Ang aking puso ay naging isang pader na hindi na kayang tibagin ng kanyang mga luha. Hindi kita ipapakulong, Imelda. Ang batas ang gagawa niyon. Wika ko bago tumalikod. Ipinasok ng mga NBI agents si Imelda sa loob ng helicopter. Habang paangat ang sasakyan, nakita ko ang paglubog ng buwan sa abot tanaw. Ang madilim na gabi ng aking buhay ay unti-unti nang natatapos. Lumingon ako kay Ren, na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Mama. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng usok at putok ng baril, nahanap ko ang aking kapayapaan. "Is it really over, Mio?" Tanong ni Ren. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Ngayon palang nagsisimula ang tunay na buhay, Ren? Sagot ko. Ngunit bago pa man kami makababa ng rooftop, isang opisyal ng NBI ang lumapit sa akin. May hawak na isang itim na recorder na nakuha mula sa kotse ni Imelda. "Ma'am Mio, may huling voice message na ipinadala si Marco bago siya i-transfer sa maximum security. Sabi ng forensic team, kailangan niyo itong marinig bago kami magsampa ng huling kaso." Kinuha ko ang recorder. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Marco ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa isang matinding revelasyon na muling yumanig sa aking mundo. "Mio, hindi lang si Imelda ang pumatay sa tatay mo. Ang tatay ni Ren, si Kenji Kurokawa, siya ang nagbigay ng lason. They were partners in crime, Mio. Ask Ren about the red folder sa vault ng kanyang tatay." Naramdaman ko ang pagbitaw ng aking kamay sa kamay ni Ren. Ang lamig ng hangin ay muling naging matalim. Tumingin ako kay Ren at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang lihim na tila mas malalim pa sa lahat ng aming hinarap. Ang lamig ng bakal na recorder sa aking kamay ay tila lumupot sa aking buong pagkatao. Ang boses ni Marco ay patuloy na umuusal sa aking isipan. Isang lason na pilit sumisira sa pundasyon ng tiwalang binuo namin ni Ren. Sa itaas ng rooftop, sa ilalim ng unti-unting pagbubasag ng liwanag ng madaling araw, humakbang ako pabalik. Ang distansya sa pagitan namin ni Ren ay naging isang dambuhalang bangin na puno ng mga kalansay ng nakaraan. Mio, makinig ka sa akin. Ang boses ni Ren ay basag, may bahid ng pagsusumamo na hindi ko kailanman narinig mula sa kaisa-isang tagapagmana ng mga Kurokawa. Huwag kang maniwala sa huling sipa ng isang taong lunod na. The red folder, Ren? Wika ko. Ang boses ko ay kasing talas ng diamante, malamig at walang emosyon. Ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Marco ay punong-puno ng kasinungalingan. Pero ang takot sa kanyang boses nang banggitin niya ang pangalan ng tatay mo, iyon ang katotohanan. Alam mo ba? Alam mo ba na ang dugong nananalaytay sa mga ugat mo ay may bahid ng dugo ng tatay ko? Hindi nakasagot si Ren. Ang kanyang pananahimik ay tila isang kumpisal na mas masakit pa sa kahit anong sigaw. Tumingin ako sa langit. Ang kulay abong ulap ay tila sumasalamin sa aking nararamdaman. Sa loob ng 5 taon, naging biktima ako ng mga Lopez. Hindi ko hahayaang sa bagong yugto ng buhay ko, maging biktima uli ako ng isa pang pamilyang nagtago ng lihim sa likod ng kanilang yaman. I want the folder. Na yon din, deklara ko habang inaalalayan si Mama patungo sa elevator. Hindi ko na siya tiningnan. Ang pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya ay pansamantalang ibinidigo ng aking katuwiran. Pagdating namin sa mansyon ng mga Kurokawa, sinalubong kami ng katahimikan ng madaling araw. Dumiretso si Ren sa kanyang vault sa library. Walang pag-aalinlangan, walang pagtatago. Inilabas niya ang isang pulang folder na may selyo ng kanyang ama, si Kenji Kurokawa. Inilapag niya ito sa harap ko. Ang kanyang mga kamay ay nakabukas, tila sumusuko sa katarungan. "Basahin mo, Mio. Lahat. Huwag kang magtira ng kahit isang pahina," wika niya bago tumalikod at tumingin sa labas ng bintana. Binuksan ko ang folder. Ang bawat pahina ay tila isang dokumento ng pagkakasala. Ngunit habang binabasa ko ang mga sulat kamay ni Kenji, ang aking put ay unti-unting napalitan ng isang mapait na pag-unawa.
Ang tatay ni Ren ay hindi ang nagbigay ng lason. Siya ang nakakita kay Imelda na ginagawa ang krimen. Ngunit dahil sa takot na madamay ang kumpanya ng mga Kurokawa sa iskandalo ng mga Lopez, pinili niyang manahimik. Binayaran niya ang pananahimik na iyon sa pamamagitan ng pagtatago ng mga digital backups na ginamit ko laban sa kanila. Ang kanyang pagkakasala ay hindi ang pagpatay, kundi ang kawalan ng tapang na magsalita noon. Sa dulo ng folder, may isang notarized document. Inilipat ni Kenji ang 10% ng kanyang personal na share sa pangalan ko. 20 taon na ang nakalilipas bilang pambayad sa kanyang konsensya. Isang mana na matagal nang naghihintay, itinago ni Ren hanggang sa maging handa ako. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ko. Ang aking tinig ay bahagyang lumambot, ngunit nananatiling matatag. Lumingon si Ren. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Dahil gusto kong mahalin mo ako bilang si Ren, hindi bilang anak ng taong naging bahagi ng paghihirap mo. Gusto kong makuha mo ang katarungan gamit ang sarili mong lakas bago ko ibigay sa iyo ang huling piraso ng katotohanan. I was waiting for the right time, Mio, but Marco beat me to it. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Ang bigat sa aking dibdib ay unti-unting gumaan. Hindi ito ang perpektong katarungan na inakala ko, ngunit ito ang katotohanang kailangan ko para maging malaya. Pagkalipas ng 1 buwan, ang bawat balita sa telebisyon ay puno ng pagbagsak ng dinastya ng mga Lopez. Si Marco ay nahatulan ng habang-buhay na pagkabilanggo para sa arson at insurance fraud, habang ang investigasyon sa pagpatay kay Papa ay muling binuksan. Si Doña Imelda ay idineklarang mentally unfit at inilagay sa isang state facility, isang bilangguan na gawa sa sarili niyang kabaliwan. Ang mansyon ng mga Lopez? Ngayon ay punong-puno na ng mga tawanan ng mga kababaihan sa ilalim ng aking foundation. Nakatayo ako sa balkona, at ang aking bagong opisina, tinatanaw ang lungsod na dati ay tila isang malupit na labirinto. Sa tabi ko, nakaupo si Mama sa kanyang wheelchair, payapang pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kanyang kaisipan ay unti-unti nang bumabalik, salamat sa tamang pangangalaga at pagmamahal. Lumapit si Ren, hawak ang kamay ni Hiro. Ang bata ay tumatakbo patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Mama Mio, look! I drew a house with a big garden! Numiti ako at hinalikan ang kanyang noo. Tumingin ako kay Ren. Wala nang mga lihim. Wala nang mga pader. Ang katarungan ay hindi laging nangangahulugan ng pagwasak sa lahat. Bulong ko habang hinahawakan ang kamay ni Ren. Minsan, ito ay ang pagbuo ng bago mula sa mga abo ng nakaraan. Is this our new beginning, Mio? Tanong ni Ren. Ang kanyang boses ay puno ng pangako. No, Ren. Sagot ko, habang nakatingin sa abot tanaw kung saan ang gabi ay papalapit na. Ngunit hindi na ako natatakot sa dilim. This is the life I've always deserved. At sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng panulat sa bawat susunod na kabanata. Ang hangin ay umihip ng banayad. Tinatangay ang huling bahid ng pait. Sa gitna ng liwanag at dilim, nahanap ko ang aking tunay na tahanan. Hindi sa yaman, hindi sa higanti, kundi sa katotohanan na ang isang babaeng marunong lumaban ay hinding-hindi na muling mabibigo.